Sa ating mga Pilipino at malamang para sa mga ibang lahi, ang Pasko ay napaka-espesyal, lalo na sa mga pamilya at mga bata. May biro na ang Pasko ng mga Pinoy ay ang pinakamahaba sa buong mundo. Pagpasok ng Setyembre, tinutugtog na ng mga department store at ng radyo ang mga Christmas carol. Lumalabas na ang mga tinitindang parol sa sidewalk. Habang lumalapit ang araw ng Pasko, ang mga iba't ibang gawaing pampasko ay ginaganap. Tulad ng caroling ng mga bata sa kalye. Sa halip ng mga mamahaling instrumentong pangmusika, gamit ng mga bata ang mga bagay na patapon na, tulad ng mga tansan na tinuhog na gagamitin bilang tamborin at mga basiyong lata na pwedeng gumanap bilang tambol. Ang pagkabit ng mga parol na hugis between sa bintana ng mga bahay. Dati-rati, ito ay gawa sa kawayan at papel de hapon. Nilalagyan ng bombilya sa loob para makita sa gabi. Ngayon, bonggang-bongga na kung ano-anong mga hugis ang nagsisipaglantaran sa mga tindahan. Ang karaniwang Christmas tree ay yung nakikita natin sa mga sosyal na bahay. Isang buong puno na sagana sa dahon. Ang Pinoy ay may angking kakayahan na mag-imbento at gumamit ng mga material na madaling hanapin sa paligid ng barangay. Ang mga sanga ng mga nabulok na puno ay binubuhay sa pamamagitan ng pintura at pagkabit sa isang poste ng mga sanga at paghugis bilang Christmas tree. Tuwing Pasko, marami tayong nakikita na mga anghel sa tuktok ng Christmas tree, sa bubong ng Belen, at sa mga GIF at stickers sa internet para sa Christmas. Tungkol sa mga ilaw ng Pasko naman, ang mga shopping center at mga mall ay nakikipag-contest kung sino ang may pinaka-orihinal at bonggang ilaw sa Pasko. Pati na ang mga bahay sa loob at sa labas. Ang pagbati ng maligayang Pasko ay pwedeng idaan sa pagpapadala ng Christmas card sa ating mga kaibigan at minamahal sa buhay. Noong kapanahunan ng ating mga lolo at lola, ang Christmas card ay papel na pinapasok sa sobre, dinadala sa post office, nilalagyan ng selyo, at ito ay lalakbay ng ilang araw o linggo hanggang umabot sa paroroonan. Ihahatid naman ng kartero sa bahay ng tatanggap. Ngayon, ang bilis. Isang pindot lang, nandoon na sa paroroonan. May ready-made pa na mga mensahe sa GIF at sticker at iba pa. Noong bata ka pa, ano ang kwento ng mga magulang mo tungkol kay Santa Claus? May iniwan ba na regalo si Santa Claus para sa iyo sa ilalim ng Christmas tree? Sinabi ba ng magulang mo na dapat magpakabait
ka para makatanggap ng regalo kay Santa Claus? Ano ang hiningi mong regalo kay Santa Claus? Nabigay ba niya? Ano ang pinakapaborito mong regalo na natanggap? Nag-celebrate ba kayo ng pamilya ng Noche Buena? Ang Noche Buena ay Kastila para sa mabiyayang gabi. Masaya ito, parang party. Nagtitipon-tipon ang mag-anak. Umuuwi ang mga Pinoy mula sa iba't ibang bansa para makapiling ang mga mahal sa buhay. Ang pagkain ay talagang pinaghahandaan. May fruit salad, may hamon, may keso, at marami pang iba. Ngayon na pandemic at mahirap ang pera at mas konti ang pagkain, lalong mahalaga na unawain natin ang tunay na kahulugan ng Noche Buena. Pagsapit ng December 16, nagigising ang marami sa atin ng alas 4 ng umaga para makapaghanda sa simbang gabi o Misa de Gallo. Ang Misa de Gallo ay Kastila para sa Misa ng Pagtilaok ng Tandang. Ito ay karaniwan alas 5 ng umaga. Ang simbang gabi ay ginaganap mula December 16 hanggang December 24. 9 na araw, isang nobena sa mahal na Birheng Maria sa pag-aalaala natin sa kanyang pagdadalang tao kay Jesus ng 9 na buwan. Sa lahat ng mga dekorasyon ng Christmas, ang pinakamakahulugan ay ang Belen. Ang Belen ay Kastila para sa Bethlehem, kung saan isinilang si Jesus. Ano ang hinihiwatig ng Belen? Ang pagsilang ni Jesus ay rurok ng ating karanasan bilang tao. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao sa sinapupunan ni Santa Maria upang makiisa sa atin. Balak niyang tubusin tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang buhay at pagpapakasakit, binuksan niya ang langit para sa atin. Ano ang kaugnayan ng mga ginagawa natin sa Pasko sa ating pananampalataya bilang Katolikong Kristiyano? Si Santa Claus ay simbolo ng Diyos Ama. Ayon kay Juan 3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa daigdig. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos Ama ay nagbigay ng pinakamahalagang regalo sa atin, ang kanyang bugtong na anak, upang tubusin ang kasalanan ng tao. Ang parol ay simbolo
ng tala sa Belen. Ayon kay Mateo 2:1-2, nang ipinanganak si Jesus sa Belen ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes, may mga magong dumating sa Jerusalem, buhat sa silanganan, at nagtatanong ng ganito, "Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin sa silanganan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Ang mga mago ay mga astrologer na nag-aaral tungkol sa mga bituin sa langit. At doon nila nakita ang malaking bituin at hinanap nila ito kung saan. Kasi sa kaalaman nila, ang pagpapakita ng ganitong klaseng bituin ay ibig sabihin may ipinanganak na hari. Ang Christmas card ay simbolo ng mensahe ng anghel sa mga pastol. Ayon kay Lucas chapter 2 verse 8-12. Sa lupain din iyon ay may ilang pastol na nagpupuyat kung gabi sa parang at naghahali-halili sila sa pagbabantay ng kanilang kawan. Biglang napakita sa kanila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon. At kinilabutan sila. Datapwat sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, sapagkat naritong inihahatid ko sa inyo ang isang magandang balita na lubhang ikagagalak ng buong bayan. Ngayong araw na ito ay isinilang sa inyo sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na si Kristong Panginoon. At ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng mga lampin at nakahiga sa isang labangan." Ang caroling ay simbolo ng awit ng mga anghel. Ayon kay Lucas chapter 2, 13-14, "At kapag dakay napakita ring kasama ng anghel ang isang makapal na hukbong makalangit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabing, 'Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya.'" Ang mga regalo ay simbolo ng pag-alay ng mga mago. Ayon kay Mateo chapter 2, 11-12, pagkapasok sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama si Maria na kanyang ina, at nagpatira pa sila upang sambahin siya. Binuksan ang kanilang mga kayamanan at hinandugan siya ng ginto, kamanyang, at mira. Pagkatapos, sinabi sa kanila sa panaginip na huwag bumalik kay Herodes, kaya pag-uwi sa kanilang lupain ay nag-iba sila ng daan. Ang mga ilaw ng Pasko ay simbolo ni Jesus na siyang liwanag ng mundo. Ayon kay Lucas chapter 2, 22-32. Ano ang nangyari noon? Nang dumating na ang araw ng kanilang paglinis, alinsunod sa batas ni Moises,
Dinala nila si Jesus sa Jerusalem upang ihandog sa Panginoon, batay sa nakasulat sa batas ng Panginoon. Ang lahat ng panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon at mag-aalay ng handog na 2 bato-bato o 2 inakay na kalapati, alinsunod sa nakasaad sa batas ng Panginoon. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang lalaking nagngangalang Simeon, isang lalaking matuwid at banal, at naghihintay ng kaaliwan ng Israel. At sumasa kanya ang Espiritu Santo. At ipinahayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat di niya nakikita ang Kristo ng Panginoon. Sa pagganyak ng Espiritu, ay naparoon siya sa templo. Nang dalhin ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang tuparin ang ipinag-uutos ng batas tungkol sa kanya. Kinalong ni Simeon ang sanggol at nagpuri sa Diyos na ang wika, "Ngayoy, papanawin mo na ng mapayapa ang iyong lingkod, O Panginoon, batay sa iyong pangako, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo sa harap ng bayan, isang maliwanag na tatanglaw sa mga hentil at dangal ng bayan mong Israel." Si Jesus ang liwanag ng mundo. Ano ang nangyari pagkasilang kay Jesus? Ano ang pangyayari sa kamusmusan ni Jesus? Ayon kay Mateo, chapter 2, verse 16, si Herodes ay lubhang nagalit nang malaman niya na siya ay napaglinlangan ng mga mago, kaya ipinapatay niya ang lahat ng sanggol sa Belen at sa buong paligid mula sa gulang ng 2 taon pababa, batay sa panahon ng kanyang pagkasyasat sa mga mago. Ito ang kapistahan ng Niños Inocentes na ipinagdidiriwang natin December 28. Bago nangyari ang pagpatay sa mga sanggol, ito ang kwento ni Mateo, chapter 2, 13 to 15. Nang makalis na ang mga mago sa paghandog ng kanilang alay kay Jesus, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at nagwika, "Bumangon ka, kunin mo ang sanggol at kanyang ina at tumakas ka sa Ehipto. Titigil ka doon hanggang di ko sinasabi sa iyong umalis, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Pagkabangon niya, ay isinama ang sanggol at ang ina nito noon ding gabing yun at pumunta sa Ehipto. Doon sila tumira hanggang sa pagkamatay ni Herodes.
Pagkamatay ni Herodes, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto at nagwika sa kanya, "Bumangon ka, kunin mo ang sanggol at ang kanyang ina upang magbalik sa lupain ng Israel sapagkat namatay na ang nagtatangka sa buhay ng sanggol." Ngunit nang mabalitaan ni Jose na si Arkelao ang naghahari sa Judea bilang kahalili ng kanyang ama na si Herodes, siya ay natakot bumalik doon. Pinagsabihan siyang muli sa panaginip, kaya nagtungo sa lupain ng Galilea. Tumigil siya sa bayang Nazaret upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno. Ito ang kabataan ni Jesus sa Nazaret. Anong uri ng anak si Jesus sa kanyang magulang? Siya ay masunurin sa magulang. Siya ay masipag mag-aral, lalo na ang banal na kasulatan. Siya ay masinop magkarpintero. Tinuruan siya ng kanyang foster father na si San Jose kung paanong magkarpintero, gumawa ng mga upuan, mga lamesa, mga cabinet. Siya ay matulungin, lalo na sa kanyang nanay, sa mga gawaing bahay. Siya ay magiliw na sumasama sa magulang kapag sinasama siya para bumili ng kung ano-ano na kailangan sa bahay o kaya mag-igib ng tubig. Si Jesus ay marunong din tungkol sa pananampalataya. Masipag siya mag-aral kung ano ang mga utos ng Diyos sa atin. Nung tumanda na si San Jose, siya ay nag-aruga sa kanyang matandang magulang. Nung bata pa siya ay kinakalong ni San Jose. Ngayon matanda na at may sakit si San Jose. Si Jesus naman ay kumakalong sa kanya. Lumaki na si Jesus. Siya ay madasalin. Lagi siyang nakikiusap sa kanyang Diyos Ama. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Si Jesus ay mahabagin sa may mga kapansanan. Siya ay mapagmahal sa mga bata. Paborito niya ang mga bata kasi napaka-inosente ng mga bata. Mapagkwento siya sa mga bata habang siya ay nagtuturo. Kaya gustong-gusto siya ng mga bata. Balikan natin ang diwa ng Pasko. Bakit may Pasko? Sinabi natin
na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao upang lubusin tayo mula sa kasalanan. Para maganap ito, siya ay nag-alay ng kanyang buhay. Pinako sa krus at namatay. Ang anino ng krus ay laging nasa buhay ni Jesus kahit na mula sa kabataan niya. Ayan ang anino ng krus, ang tatlong pako, at ang martilyo. Ito ang inalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Kaya may Pasko dahil siya ay isinilang upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Ang Christmas tree na gawa sa kahoy ay nagpapaalala sa atin tungkol sa pag-alay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin sa kahoy ng krus. Magkaugnay ang Christmas at ang Good Friday. Ano ang diwa ng Pasko? Ang Pasko ay birthday ni Jesus. Kaya, naaalaala ba natin na awitan si Jesus ng happy birthday sa Pasko? Ano ang regalo natin kay Jesus sa Pasko, sa kanyang birthday? Tayo ay magdasal at magsimba. Mga kabataan, mag-aral at magpakita ng magandang asal. Okay? Good behavior. Lahat tayo, magpakabayani tayo. Okay? At tumulong sa kapwa. Magsilbi kay Jesus sa pagsisilbi sa kapwa. Ano naman ang regalo ni Jesus sa atin? Di ba? Kapag nag-a-attend tayo ng birthday party, may binibigay yung birthday celebrant ng mga party favors. Okay? Ano ang party favor ni Jesus sa atin? Sa birthday niya. Ang kanyang sarili bilang pagkain sa Eucharistia. Ganyan lamang ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Nagko-communion ba tayo sa Christmas? Nagsisimba ba tayo para tanggapin siya? Ito ang diwa ng Pasko. Maligayang Pasko. Merry Christmas!